Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito. Magpasalamat tayo sa Kanya, ano man ang ating mga nararanasang problema, sapagkat sobra-sobra ang biyaya niya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sa natin ng mga OFW, lalo na mga nagkakaproblema sa Amerika at sa Middle East. Pagdasal natin ng kapayapaan sa mundo. Gayon din ang mga nag-aalaga, nagmamalasakit sa mga may sakit. Panalangin natin ang mga may karamdaman, pakisuyong, pakisama. Sina Teresita, Sister Terry, Evelyn, Alona, Julie, Julia, Concha, Rudy, Lerma, Remy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang alan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at maging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang taharan noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar, sa Sikim, sa puno ng roble ng Mori. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon,
unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao sa kanya na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating bansa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol niyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba, ang siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang buwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo? Gayong gatahilan ang nasa mata mo. Pag imbabaw, alisin mo muna ang puwing ng gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang sa palagay kong pinakapaboritong bersikulo ng mga taong may ginagawang kalokohan. Hindi man nila alam yung pinaka-bersikulo, yung mga salita, kino-quote nila. Huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Simply put, do not judge. Huwag kayong humusga. Wala kang karapatang humusga. Ayun. Ginagawa nila itong parang Iron Dome defense system ng Israel. Siguro naman familiar kayo sa Iron Dome. Ito yung defense system ng Israel para sa mga missiles na binabato sa kanila ng Iran. Na i-intercept nila. Sa ere pa lang bago bumagsak, napapasabog na nila. Bagamat may lumulusot pa rin, pero 90% or more na neutralize nila. Parang ganito gamitin
ng mga taong gumagawa ng kalokohan. Kahit nga ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos ang bersikulong ito. Para sa mga pumupuna ng mga maling ginagawa nila. Pero, yun nga kaya ang ibig sabihin dito ni Kristo? Well, first of all, hindi ibig sabihin dito ng Panginoon na huwag natin husgahan ang maling ginagawa ng ating kapwa. Sapagkat siya mismo, hinusgahan niya ang mga maling ginagawa ng mga tao. In fact, few verses before and after this gospel reading, humusga na siya eh. Halimbawa, sa Matthew 5:20, kasi ito ay Matthew 7:1-5. Matthew 5:20, ang sabi niya doon ay, kung ang kabanalan o pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad ng pagsunod lamang ng mga scribe at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. And then, sasabihin niya, huwag niyo silang tutularan. O di ba, panghuhusga na yan? Tapos later on, sasabihin din naman niya sa Matthew 7:6, huwag niyong ibigay ang banal na bagay sa mga aso, sapagkat pagdakay, sasakmalin nila kayo. O huwag niyong itapon ang perla sa mga baboy, yuyurakan nila ang mga yon. O di ba't panghusga na yan? Kaya hindi ibig sabihin ni Jesus, huwag niyong uhusgahan ang mali na ginagawa ng tao. Obligasyon natin ito. Kapag hindi natin tinawag ang atensyon ng tao sa maling ginagawa niya, nagkakasala tayo. Baka nga mas matindi pa yung kasalanan natin eh. When we tolerate evil, because sometimes toleration of evil is more evil. Kasi nga, mas nagkakaroon ng lakas ng loob ang kasamaan kapag nananahimik ang mga dapat magsalita para sa kabutihan, katotohanan at katarungan. And so, what Jesus means here, I believe, is not judging as to discern what is right and what is wrong. Manapa, ang ayaw ni Kristo talagang panghusga ay yung judging as to condemn a person. Hindi yung panghuhusga ng maling ginagawa ng... Hindi yung panghuhusga sa tao, kundi yung paghuhusga sa mali na ginagawa ng tao. Ang gusto ng Panginoon, husgahan natin ang mali na ginagawa ng tao, huwag yung tao. Kasi kapag nanguhusga tayo, whenever we judge, ito ay definitibong pagsukat sa isang bagay eh. Pagdetermina sa isang bagay. Kaya nga, sabihin mo, white is white, black is black, sakto. Kumbaga, maliwanag, kumbaga, definite. Hanggang dyan lang. Yan lang talaga yan. Pwede natin itong gawin sa mga bagay, pero hindi sa tao. Hindi natin po pwedeng husgahan ng tao sapagkat hindi natin alam ang dahilan sa mga naging kilos niya. Hindi natin alam ang nakaraan niya. Hindi natin alam ang pamilyang kinalikhan niya, ang kapaligiran na naka-impluensya sa kanya. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Hindi natin alam kung ano pang mga natitirang maganda sanang balakin niya. At mas lalong, hindi natin pwedeng panghimasukan ang mga plano pa sana ng Diyos para sa Kanya. Sa bagay nga, kung minsan nagkakamali pa tayo ay, pula pala. Kala ko orange. Ay, blue pala. Sa malayo, kala ko kasi black. Tao pa ba? Sa tao pa ba tayo hindi magkamali? Ang tao, nag-grow, nagbabago. Kaugnay nito, hindi rin naman po din tama
na hindi natin makita ang ating mga sariling pagkakamali, kahinaan, kapintasan, kakulangan. Dahil kumpara sa kakulangan, kapintasan, pagkakamali ng iba, mas obvious yan eh. Mas alam natin ito eh. Kasi pagkakamali na natin ito eh. Kaya nga yun yung nakatutuwang paglalarawan na ginawa ni Kristo dito eh. Hindi mo nakikita yung gatahilan, gatroso, na puwing mo? Hello? Kasi nga, yun ang mas dapat na alam natin eh. Kasi yun ay pagkakamali natin. Bakit nakakalimutan natin? Whereas malaking tulong sana. Kasi kapag nare-recognize natin yun, pagdating sa panghusga ng kapwa, tayo magiging mahinahon. Kamakailan ay nagkaroon ako ng isang magandang realization hinggil sa dapat na maging renewed na makikitungo ko sa mga sakristan ko dito. Kasi ayaw na ayaw ko kasi yung hindi alam yung gagawin. Pag tinignan mo, hindi alam yung gagawin. Kasi hindi naman po pwedeng lagi kong sabihin, ay, electric fan, dapat mo.
dito, kunin mo yung kalis, kunin mo. Kasi nakamike, ganon. At ayaw ko rin yung uutusan mo, tatango. Pagtalikod, hindi pa niya talaga naiintindihan. Ayaw ko yun. Kasi waste of time yun eh. Lalo na kapag meron tayong time na hinahabol. Ayun, ayaw ko yun. At alam nila, hindi naman ako nagsasalita ng hindi maganda. Pero siguro nakikita nyo rin minsan yung reaction kong, ganun ako. Ayun, nakikita nyo yun. Minsan di ko mapigil talaga. Pero hindi ako nagsasalita ng masama sa kanila. Hindi ko sila never akong namamahiya. Hanggang sa ma-realize ko, nito lang. Ganun ka rin naman dati Dati hindi mo rin naman alam yung gagawin mo eh. Dati. Nainis ka nga kay Bishop ni si Bishop. Bishop Joey dati. Si Bishop Joey, ganun eh. Sa loob ko, ba't ayaw mo sabihin kung ano gusto mo? Para alam ko. Hindi ko kasi alam ang gagawin minsan. At minsan ganun. May utos siya, tatango ako. Hindi ko naman naintindihan. Playing smart lang. Ayun. Kaya, hindi ko alam kung napansin nila. Halimbawa, yung leader nila si Jeffy. Sabi ko, pakilista mo, pakisabihan mo sila. Ganitong gagawin. Pero sabihan mo, hindi ako nagagalit ha. Sabihin mo, tinatama natin lang para hindi na maulit. Tapos kahapon, nilista ko, ito yung, mga anak, ito yung mali nyo ha. Huwag kayong mag-alala, nililista ko lang kasi para i-improve natin. So, tinatama ko pa rin yung mali. Pero nagiging mahinahon ako sa kanila. Nagzi-zero in ako dun sa mali, pero hindi sa kanila. Sa palagay ko, iyon ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Yung makita rin natin ng pagkakamali natin. Yung aminin din natin yung pagkakamali natin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin huhusgahan yung maling ginagawa ng iba. Magiging dahilan lamang yon para sa pagtatama natin ng mali nila ay maging mahinahon tayo sa kanila. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Yung, yes, maging agresibo, bold tayo sa panghusga ng maling ginagawa. Mali yan. Mali yung pagnanakaw, mali yung bisyo na yan, mali yung pangangalo niya mo. Pero maging mahinahon tayo sa pakikipag-usap natin sa tao. So much so na maramdaman niya yung malasakit natin sa kanya.
dahil ang tao sa biyaya ng Diyos at sa hindi panghusga ng kanyang kapwa-tao ay mas madaling makapagbabago. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Kung diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ako. samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maitama ang pagkakamali ng aking kapwa, lalo na ng mga taong sa akin ay mahalaga. In such a way na ang mas mararamdaman nila yung malasakit ko, yung pagmamahal ko, yung kabutihan ng layunin ko na itama lamang sila para sa kapakanan mismo nila. Tulungan mo rin po akong makita ang mga kahinaan at kapintasan ko. Tulungan mong aminin ko ito, tulungan mo akong magbago upang mas magkaroon ako ng lakas ng loob na itama ng may malasakit ang kapwa ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Sa atin, hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari.
kapag naitama mo sa tamang paraan ang kapwa mo, lalo na ang taong hindi iba sa iyo. Kabutihan niya, kabutihan mo, kabutihan ng pamilya ninyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At on our part, magsikap din naman tayong magbago para mas maging kapanipaniwala tayo kung lalapit kay Jesus. Wala naman taong perpekto, pero sana yung mga dahilan na pagkakamali, yung mga malalaki at seryosong kasalanan, yun ang ating talikuran. Yun ang ating pag-insiyan sapagkat malaking balakid yan sa pagtatama ng ating kapwa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinadulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa
Sa pag-alala sa ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, pagdasal ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Kasama po si Nan Joyce, ang kaluluwa, si Dito Persico, Diyos, Miguel Arsenio, Sergio, Louis, Dionga, Maria, Jose, Arlito, Erickson, Gorin, Benjamin Nelly, Oreo Isca, Emer, Luisa, Alfredo, Mark, Ricky, Emer, Ada, Dante, Rodolfo, Sally, Romy, Alan. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Connie, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at kalihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Hindi niya
tayo hinuhusgahan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawan at dugo ni Yesu Kristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoong Diyos nating lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling naman namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo para makatulong din po tayo sa marami pang iba. Salamat. Paalala na pagkatapos nito ay may pakumpisal tayo sa mga gusto pong mga pisal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort.
taste it, soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.
Amen.